Nagkagulo sa dulo, hindi nagustuhan ng Slovenia ang ginawa ng player na ito. Hindi nirespeto ang unwritten rule sa basketball. May na-ankle break pa si Luka, sayaw ang big man ng France. So eto na nga ang pangalawang game ng Slovenia sa Eurobasket, kung saan ngayon naman nga ay makakalaban nila ang France. Looking forward nga itong kupunan ni Luka na makabounce back sa game na ito matapos silang matalo sa kanilang unang game kalaban ng Poland, habang ang France naman nga ay panalo nila ang kanilang first game kalaban naman ang national team ng Belgium. Pero bago nga yan, eto solid na basketball molten, dating 1,437 pesos. Ngayong araw nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito ngayong araw, kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba. Pareho ngang naging mabagal ang simula offensively ng both teams, kung saan hirap nga pareho makahanap ng field goal. Gandang recovery dito ni Luka sa play na ito matapos niyang mamintes ang kanyang 3-point shot. Nagkaroon nga kagad ito ng steal na nagresulta ng kanyang first basket sa game na ito. Nagbigay nga yan ng spark sa opensa ni Luka, kung saan after nga niyan ay nagkaroon ng 5 straight points ang Slovenian star. Sinamahan pa niya yan ng isang magandang assist sa kanyang teammate for the wing 3-point shot. Naging kontrolado nga ng Slovenia ang laro sa halfway mark, pero sa late minutes nga ay biglang to make over ang former number 1 overall pick sa NBA noong 2024. Nagkaroon nga si Risichay ng 2 straight 3-point shots para makuha nila ang kalamangan with under 2 minutes. Nabawi naman nga yan sa late seconds ni Luka Magic. Pinasayaw pa itong second overall pick noong 2024 na sa Alex Sarr. Step back 3-point shot para bigyan ng 2-point lead ang Slovenia after ng first frame, 30-28. Second quarter ay naging dikdikan na nga ang labanan ng both teams. Patuloy nga itong pagiging agresibo sa opensa ni Luka, kung saan madalas nga itong makapag-draw ng foul at nakukuha nga niya ang kanyang mga punto sa charity stripe. Nagkaroon naman nga ng dunk party itong France this quarter, kung saan nako-convert nga nila ang mga turnovers ng Slovenia sa transition dunks. Pero sa late minutes nga ay biglang to make over ulit si Luka Magic. Nagkaroon nga ito ng 8 straight points papatapos ang quarter para bigyan ng 7-point lead ang Slovenia going to the halftime break, 54-47. Third quarter ay patuloy nga pag-control sa game na ito ng Slovenia. Bigla na din nga bumagal ang opensa ng France, kung saan hirap nga silang makahanap ng field goal. May na-ankle break pa si Luka. Pinatikim ng sahig ang French big man. Dahil nga dyan ay nagkarambola ang depensa ng France na nagresulta naman nga ng basket ng Slovenia. Doon sa halfway mark nga ay nagkaroon ng 9-0 run ng France na pinangunahan nga ni Risichay at ng kanilang point guard ni si Francisco. Pansamantala nga nilang nakuha ulit ang kalamangan sa Slovenia, pero nagkaroon naman nga ng counter ang Slovenia. Top fadeaway shot para kay Luka sa harap ng depensa ni Alex Sarr. Makakapagpabaon pa nga ng 2 puntos na kalamangan ng Slovenia after ng third frame, 70-68. Fourth quarter ay naging back and forth na nga ang opensa ng dalawang kupunan. Madalas nga ang lead changes at deadlock sa quarter na ito, kung saan patuloy nga ang mainit na opensa ni Francisco para sa France. Sa kabila naman nga ay tuloy din ang pagiging agresibo ni Luka, pero down the stretch nga ay nagkaroon ng mga big defensive plays sa Alex Sarr at sumunod-sunod din nga ang basket ng France. Dahil nga dyan ay bahagya silang nagkaroon ng 7-point lead. Naging dagger na din nga itong 3-point shot ni Okobo with under 1 minute, kaya sa huli nga ay panalo ang France. Pero bago nga matapos ang game ay nagkagulo pa. Hindi nga nagustuhan ng Slovenia itong pagpuntos ni Francisco, kahit sigurado na nga ang panalo nila. Isa nga itong unwritten rule sa basketball na kung sigurado na nga ang panalo ng isang team sa laban ay hindi na dapat ito pupuntos pa sa late seconds.